Okay, so hello. Another similar problem po tayo na lumabas during the November 2025 CE board exam. So ito po ay under ng steel design and to be specific, tension member slash bolted connection po itong problem na ito. Okay, so dito we have 4 questions pala, no? Baka magtaka kayo kung bakit apat. Tatlo lang po yun nung lumabas siya sa exam ko, pero ginawa ko na lang siyang apat. May nilagay akong additional dito. Kasi kapag ulitin man tong problem na ito, may possibilities no na ito yung ibigay, itong letter C. Sa board exam kasi, yung mga past boards, kadalasan inulit lang yun. Tapos binabago lang yung line of questioning. Okay, kaya yun, nilagay ko na lang siya sa apat. Okay, so basahin ko lang guys. Given the following data of the splice connection shown, so ito po yung splice connection natin. Ayan. And ito guys, tinatawag din siyang butt joint connection. And dito na we have apat na plates. No? 1, 2, 3, and 4. And ito, hindi po siya yung typical na tension member na na-encounter natin sa steel design. No? Na yung tatlong plates lang or yung plates na meron tayo sa upper and lower tapos meron sa gitna. So ito iba siyang case, no? Kasi apat. And dito dalawa po yung plate natin sa dito sa may gitna, yung sinandwich na part. So iba po yung analysis natin dito. And later on, di-discuss pa natin yun. But before that, basahin ko muna yung problem. No? So given yung dimensions natin, S1 is 50 mm. So siguro ilagay ko na lang din yung mga given na. So S1 natin is 50. Wait na. Naglalagay. Ayan. So S3 po natin, 90. And another S1 that is 50 mm. So S1 natin, another 50. S3 po natin, 90. And another S1 that is 50 mm. Okay, so dito naman na part, we have S1, S2, and S1. So we have here 50, 100, and 50. So lagay ko lang din, no? We have 50, 100, and 50. Okay, and then thickness naman ng plates. So ito pong plates natin sa gitna, plates, ay T1, no? That is 16 mm. So dito we have 16 mm thick na plate. And dito naman we have dalawang 12 mm. So here 12 and another 12 mm. Ayan. So, binigay po yung allowable stresses, no? For shear and bolt, that is 117 megapascal. Tension on the net area of plate, 220 megapascal. Tension on gross area of plate, 148 megapascal. And the bearing on plate is 338 megapascal. So, ito guys, no? Sa steel design, dalawa po yung design philosophy natin dyan. We have yung NSP 2015 and NSCP 2001. So, sa 2015, dalawa po yan, ESD and LRFD. Sa 2001 naman, ESD lang po siya. And ito guys, no, kahit na 2025 na tayo, sa board exam, ginagamit pa rin si NSCP 2001 when it comes to design philosophy. No? Gaya ng board exam ko guys, noong November 2025, binigay na po yung mga allowable stresses. And if yun po yung case natin, ay NSCP 2001 na po siya, automatic. No? So, lagay ko na lang no, na gagamitan po natin to ng NSCP 2001 or dito, ESD. Okay? And ito pa guys, kapag NSCP 2001 or ESD po yung code na ginamit, ay para lang po tayong nag-estrema or mechanics of deformable bodies. No? Still design siya pero parang pinapogi lang na estrema. Okay? So basically dito, more on, estrema lang po yung approach natin. So ano nga ba yung pinaka-familiar na formula sa estrema? Di ba? We have yung force all over area. So more likely, yun lang po yung gagamitin natin dito sa problem na ito. Okay? So kumbaga magiging combination po siya ng steel design and estrema. Okay? So basahin ko lang yung mga given dito. I mean mga questions. No? So una, compute the maximum bolt hole diameter in millimeter based on the tension on the plate when P is equal to 320 kN. Sige, mamaya ko na lang din basahin yung B and C and D. So, letter A muna tayo. Pero, before natin i-solve yung letter A, discuss muna natin kung paano yung analysis when it comes to butt joint connection. So, dito guys, no, since meron tayong apat na plates, ayan, so,
tig-isa sa upper and lower, and dalawa naman sa gitna. Ang gagawin lang natin dito ay magkakat tayo. So, ikakat natin to. Ayan. And then, we're going to consider either yung ating left or right portion ng cut. Okay? So, for example, guys, no, consider natin tong left portion. So, screenshot ko lang to saglit. Ayan. So, considering yung left portion natin, ito po yung nakikita. Okay? So, again, nag-cut tayo dito, guys, no? Kinat natin to dito, and dito, nag-cut din tayo dyan. And dito, mayroon tayong force P na nag-a-act sa may middle plate. So, kung force P po ito, mayroon po tayong dalawang plate na kukontra po dyan to maintain equilibrium. And, of course, para ma-maintain natin yung equilibrium, ay kailangan magre-react po itong dalawang plates natin, upper and lower, with the amount of P divided by 2. Okay, so P over 2 po dito, and dito rin ay P over 2. Okay, so I hope na na-imagine nyo guys, no? And ito na yung analysis natin guys dito. So, i-consider lang natin yung left portion ng plate. Hindi na natin i-consider itong buo. So, basically, yung volts po na makakonsider dito ay ito lang, 1, 2, 3, and 4. Okay? And this time, ano naman po yung plate or thickness po ng plate na i-consider natin? So, alam na natin na 4 lang po yung volts na i-consider instead of 8. Pero the question is, paano naman yung thickness ng plate na i-consider natin dito? Okay, so again, this is 16 mm, no? Ayan. So, dito guys, check natin. So, at middle plate, itong nasa gitna na plate, yan, so ito po yan, siya po ay 16 mm. So, lagay ko lang, no? At middle plate, ang thickness po natin dyan ay 16 mm. And dito naman sa upper and lower plate, we have dalawang 12 mm. So, lagay ko lang din, we have at upper, we have a thickness that is equivalent to 12 mm. Pero take note guys, since dalawa po yan, kailangan nating mag times 2. So, ang magiging thickness po natin considering yung upper and lower is 2 times 12. And that is 24 mm. Okay, so dito, kailangan nating pumili kung ano po yung mag-govern na plate. And as you can see here, si 16 mm is lesser than the 24 mm combined thickness ng upper and lower. So basically, we're going to make use of the 16 mm plate. So therefore, use 16 mm plate. So ito po yung gagamitin natin all throughout our solution. So ina-neglect na natin si 24 guys kasi mas malaki po yung capacity na makukuha natin dyan since mas malaki nga po yung thickness. Okay? Sige guys, letter A po tayo. Ayan, so compute the maximum bolt hole diameter based on tension on plate when P is equal to 320 kN. So drawing ko lang guys, no? So ito yung plate natin. Halimbawa, yung consider natin guys na nasa gitna. Okay, and syempre nag-cut tayo dito. Ayan. And dito we have a force P, no? That is equivalent to 320 kN. So we have here 320 kN. And again dito, 4 na lang po yung bolts na i-consider natin. We have here, drawing lang ako ng bolt, no? 1, 2, 3, and 4. Okay? So, dito ang thickness po na i-consider natin again ay yung 16 mm na plate. Okay? So, if here 16 mm plate, lang ha. Ang hirap mag-drawing dito. Ayan. So, ang thickness po nito ay 16 mm. Okay? So, ano naman po itong width na i-consider natin? So, syempre magbabase po tayo dito sa may figure natin. No? We have 50 plus 100 plus 50. That is equivalent to 200 mm. So, ito po ay 200 mm. Ayan. So, unang tanong, maximum bolt hole diameter, that is DH. No?
DH po yung tinatanong, given that our P is equal to 320 kN. Ayan. So, dito guys, no, kapag tension on plate or based on tension on plate, dalawa po yan. We have yung yielding as well as yung rupture. Pero alam naman natin guys na when it comes to yielding, diba? Kapag when it comes to yielding, wala po tayong volts na matatamaan dyan. So, ano nga ba yung nangyayari kapag nag-yield yung ating tension member? So, di ba nauunat lang po siya? So, kapag nauunat lang po yung plate natin, so, syempre, wala pong volts na matatamaan sa yielding, no? So, dito lang mangyayari yung failure natin. Ayan. So, yan lang mangyayari. So, as we can see here, wala pong volts na matatamaan. So, therefore, dito, para ma-design po natin yung bolt hole diameter, hindi na natin consider yielding. Okay? So, how about yung rupture or fracture naman? So, na naman, we have, pangalawa, we have yung rupture and, or tinatawag din siyang fracture. Okay? So, di ba kapag fracture or rupture, matatamaan po yung unang column ng bolts natin. Okay? So, basically dito, copy ko lang to. This time, ito na po yung matatamaan. Okay? So, I hope na nasusundan nyo guys, no? So, therefore, ito po yung gagamitin natin na method or yung pagdi-design. Okay? So, since ito po yung natamaan, kailangan natin kunin yung mga dimensions. Okay? So, paano ba kunin yung dimensions nito? So, syempre, andyan po yung area gross. Ito po yung gross, no? Yung kabuuan. Or, in short, hindi pa na babawas yung mga butas. Pero, of course, meron din po tayo nung nabawas ang butas. So, kailangan natin yun, guys, no? So, copy ko lang to ulit. Ayan. And dito, we're going to consider itong dalawang bolts po na ito. Yung dalawang natamaan na yan. Okay? So, trace ko lang. Ito po siya. And ito guys, no, diameter ng hole po itong kino-consider natin dito. Hindi po diameter ng bolt. That is why, as you can see here, sa problem natin, bolt hole diameter po yung tinatanong sa atin. Okay? So, ayun. So, paano ba natin to isa-solve? Ayan. So, alam natin guys, no, yung design philosophy po natin palagi is, dapat yung allowable is always greater than the actual. Okay? So, allowable natin ay kailangan palagi po yung greater than the actual. Susulat ko lang, no? I have ayan. So, itong actual guys ay kukunin po natin yan dito sa ating given na parameters. Pero itong allowable naman, given na siya sa problem natin. So, as you can see here, we have a given na allowable stresses. Okay? And dito guys, among the four, ano po yung gagamitin natin dyan? So, itong tension ng gross area ay pang-yielding po ito. Okay? So, take note guys, no, pang-yielding po ito. Okay? Ito namang dalawa, itong shear on bolt and bearing on plate. Ibang scenario na po yan. Okay? So, kapag tension on plate po yung pinag-uusapan, ito po yan. We have tension on net area and we also have tension on gross area. And take note, ito pong pangalawa on gross area ay sa may yielding po yan. So, therefore, we're going to make use of our tension of net area. So, ito may consider natin. Okay? So, dito, we have yung stress natin, no? That is equivalent to P over A. Okay? So, shear stress or allowable stress, equivalent lang po yan sa yung actual stress. Okay? And alam natin guys, so na actual stress ay equivalent lang po yan sa P over A. So, therefore, P allowable or stress po natin allowable is greater than or equal to our P divided by A. Okay? So, stress over area lang to guys. Ayan. So, as you can see dito, we have yung allowable stress natin given naman na yan sa problem that is 220 megapascal. So, 220 megapascal po dito. And then, yung P po natin is given, that is 320 kilonewton. So, for unit consistency, mag times 10 raised to 3 na lang po tayo, no? Para ma-convert siya into Newton. Divided by our area. So, dito anong area po yung i-consider natin? Ayan. So, take note po natin guys, no, na kapag tension on net, ang kukonsider po nating area dyan ay yung area net. Okay? So, therefore, masasolve natin dito si area net. Ito pala ay greater than or equal. So, ang area net po natin dito is equivalent lang po yan sa
ito, we have 320 times 10 raised to 3 divided by 220. That is equivalent to 1454.545 mm squared. Ayan. So, ito guys, itong area po na ito, dapat, yan na po yung minimum area. Okay, so tandaan po natin yan guys. Yung area net po natin should be greater than or equal to 1454.545 mm squared. Okay? Or sa madaling salita, ito po yung ating area net minimum. Ayan. So, dito, design philosophy po natin, dapat yung area net na isosolve natin should be greater than or equal to area net minimum. Kasi nga, minimum na po ito, bawal po tayong bumaba pa sa area na ito. Okay? So, therefore, we have here, yung area net minimum, kailangan lesser than or equal po siya sa area net na masosolve natin later on. Okay? And saan nga ba equal ang area net natin? Ang area net po natin equal lang po yan sa area gross. Ibawas po natin yung area ng butas. Okay, so ito po yung area gross natin. That is 200 times 16. And ibawas po natin siya sa area ng butas. Okay? So area net po natin, we have here area gross na 200 times 16 minus yung area po ng butas na dito we have dalawang butas. So 2 times yung hole po na i-consider natin, that is yung unknown sa problem, dh, times the thickness, that is 16 mm. Okay? And equate lang po natin to sa 1454.545. Ayan. So, therefore, dito, masasolve po natin si dh. Okay, so solve ko lang guys. Now, we have here, 1454, type ko lang, 0.545 is equal to 200 by 16 minus dalawang diameter ng hole times 16. Okay, so this give us, ayan, 54.545 mm. We have here, diameter ng hole, that is equivalent to 54.545 mm. Or ito guys, no, yung ating sign convention, I mean, yung ating inequality sign, that is lesser than or equal. So, lesser than or equal din po ito by 54.55 mm. So, ito na po yung sagot natin. Okay, so I hope na nasundan. Pero, what if binigyan tayo ng choices? Okay, so sa board exam naman, di ba, may mga choices tayong, may mga choices po na binibigay. So, what if binigyan po tayo ng choices dito? For example, ang binigay pong choice, or dalawang choice na lang gamitin natin. Halimbawa, una, binigyan tayo ng 50 mm. And pangalawa naman, binigyan po tayo ng 55 mm. So, dito guys, no, between the two, ano kaya yung i-consider natin na diameter ng hole? Yung round down ba or yung round up? Okay, so hindi natin basta-basta masasabi. So, kadalasan kapag nag-design tayo, automatic kinukonsider natin kaagad si greater, no? Yung greater value or yung greater dimension. Pero, hindi po yun palagi ang case natin, no? Hindi po yun yung palaging case natin. And may mga times na nag-round down po tayo. Okay? So, gaya nitong problem na to. Round down po tayo dito. Pero, kung gusto niyo i-prove natin kung bakit tayo mag-round down, we can use itong dalawang hole or diameter ng hole na na-solve natin and check natin if yung masasolve ba nating stress ay mag-exceed sa allowable na 220. So, doon natin siya i-check. No? Okay? Or dito in this case, as we can see dito sa inequality sign natin, yung diameter ng hole is lesser than or equal. So, basically, 50 mm po yung gagamitin natin. Pero, ayun, kung gusto nga natin siyang i-check, let us try to use yung 50 mm na diameter ng hole. So, using 50 mm diameter ng hole, so, di ba we have yung formula na allowable, which is yung dapat kailangan mas malaki po siya or equal sa actual. So, ito naman palagi yung ano natin, no? Design philosophy natin dito sa kapag nagde-design. Okay, so allowable natin since given naman po yan, we have 220 megapascal. Okay, and kailangan hindi po siya lumampas
check natin kung lalampas nga ba or hindi. So, hindi pa natin alam yung sign ay yung inequality dito, kung greater than pa siya or less than. Okay, so check natin. No, actual natin, we have P over A lang po yan. So, if here, 320 times 10 raised to 3 divided by the area. And ang area po natin dito is, ito po yun, no, area net. And ang area net natin, again, that is area gross minus area ng whole. So, if here, 200 by 16 minus dalawang 50 times 16. Okay? So, therefore, dito, masasolve po natin or mako-compare po natin. So, let us check, guys. Ayan. So, check lang natin. We have here 320 times 10 raised to 3 divided by 200 minus ayan. So, this give us 200 megapascal. And as you can see, no, yung 220 megapascal na allowable natin ay mas malaki siya sa actual na na-solve natin na 200 megapascal. So, therefore, check tayo dito. Or, nasatisfy po natin yung design natin or design philosophy na our allowable should be greater than or equal the actual. Okay? How about kapag ginamit naman po natin si 55 mm? So, using 55 mm naman, actually, ito lang din yun. Okay? So, copy ko na lang siya na para hindi ako mahirapan masyado. Wait lang. Sugutan ng konti. Para magkasya. Wait lang guys ha. Ayan. So, copy ko lang to. Saglit. Okay. So, what if naman, ang gagamitin natin ay si 55 mm. So, check natin guys. Okay. So, ito, palitan ko lang. Gawin kong 55. And then, check natin sa calculus, no? Gawin natin itong 55. And as you can see dito, ay lumaki po yung stress natin. Okay? And as you can see, nag-exceed na po siya sa 200 megapascal na allowable. So, therefore, X tayo dito. Okay? Kasi lesser than po siya sa 200, ilan yan? 22.22 megapascal. Okay? So, therefore, X tayo sa 55, check po tayo sa 50. So, nasatisfy po natin yung ating inequality sign dito na dapat yung diameter ng hole should be lesser than or equal to 54.55 and that is 50 mm. So, between these two, gagamitin po natin si 50 mm. Okay, so medyo nakakalito siya guys, no? Pero in this case lang naman yun. Sa mga problems na na-encounter ko, palagi naman siyang round up. Dito lang talaga sa rupture or dito sa area net. Okay? Ayan. So, I hope na nasundan nyo itong letter A. And, ayun, check ko guys. So, i-ano ko na siya. Ganyan. Para kung gusto nyo mag-screenshot, makita nyo ng buo yung solution. Okay, so proceed naman tayo dito sa letter B naman. For letter B, dito, bolt diameter po yung tinatanong. So, dapat ito na bolt diameter. Hindi siya bolt hole. Okay, based on the bearing on the plate when P is equal to 480 kilonewton. So, this time guys, ay bearing sa plate naman yung i-consider natin. Okay, so copy ko lang ulit to baka magamit. Ayan, so para lang tayong nag-extrema dito sa letter B. Kasi bearing po yung tinatanong. Okay, so ang tinatanong sa atin is si diameter ng bolt. Given that, yung P po natin is 480 kilonewton. Okay, so dito we have yung allowable, kailangan greater than or equal po siya sa actual stress. Okay, and dito guys, we have, di ba yung formula natin for actual, that is P over A. Okay, so actual po natin, equal po yan sa P divided by area. Pero in this case, yung area bearing po yung i-consider natin. Okay, so ano ba yung area bearing? That is P all over yung area bearing natin na N times diameter po ng bolt times thickness. So sana guys, no, in this time, since nag-still design na po kayo, if pinapanood nyo man itong lecture na ito, ay kailangan medyo naggamay na po natin yung extrema. And dapat alam po natin na kapag bearing po yung pinag-uusapan ng bolts, ito po yan. Number of bolts times diameter po ng bolt
times the thickness po ng plate. Okay, in this case guys, we have number of bolts na equal po yan sa 4. And diameter po ng bolt, that is the unknown sa problem. And yung thickness po natin is 16 mm. Okay, so substitute lang po natin. We have here 300 min. Ano ba to? Ito pala, no? Ano yung stress na gagamitin natin? So dito, from our given na allowable stresses, we're going to make use of less stress kapag sa bearing on plate. And that is 338 megapascal. So therefore, dito we have 338 megapascal should be greater than or equal to our actual. Na equal po yan sa 480 times 10 raised to 3 divided by yung area puno sa bearing. Yung area bearing, we have here 4 times diameter po ng bolt na unknown sa ating problem times the thickness that is 16 mm. Okay, so diameter ng bolt ay ano po yan? Solve lang natin guys, no? Sa kalikid. Ba't nagganto siya? Wait lang ha, using ko lang. Ayan. So, type ko lang, pakita ko lang guys. We have here, ayan, 338. I-cross multiply ko na para mas mabilis siyang mag-shift solve. Or actually, kahit di ko na to i-shift solve, ano ko na lang, direct ko na lang. We have here 480 times 10 raised to 3 divided by 338 times 4 times 16. Okay, so this give us, ayan, 22.19 mm. So our diameter of bolt should be greater than or equal to 22.19. Ayan, so what if guys, binigyan ulit tayo ng choices since multiple choice naman sa board exam. What if ang binigay po sa atin, letter A, ay 20 mm. Letter B naman ay 25 mm. Okay, so dito since greater than or equal to 22.19, kailangan hindi po tayo bumaba sa 22.19. So in this case, round up po tayo. Okay, so therefore, ang maging sagot natin would be the 25 mm diameter of bolt. Okay, so I hope na malinaw guys, no, nasundan natin. So alisin ko lang yung calculate. Ayan. Okay, so yun yung letter B natin. So, letter C naman ay based on, ito, bolt shear naman. Okay, so dito binigay naman yung shear on bolt, that is 117 megapascal. And yan po yung gagamitin natin. So, tinatanong sa atin is the minimum required bolt diameter. So, dB po ulit yung tanong. If, ayan. So, dB po yung tanong. If ang P ay equal po yan sa 320 kilonewton. Okay, so again dito guys, no, ay magre-react po ito. Shape over 2 na dalawa. Pero hindi naman natin ito magagamit. Kasi again, yung nasa gitna na plate yung mag-govern, no? Okay, and our P here na given is 320 kilonewton. And again guys, itong nasa middle plate natin, that is 16 mm. Okay? So, 16 mm. Ayan. So, dito guys, bolt shear po yung, or based on bolt shear po yung scenario natin. Okay? So, kailangan pa rin natin to, itong figure dito, para mas ma-imagine natin. Ayan. Pero this time, ito ay, yan na to, 320. Ayan. So, same nga lang, no? 320. Ito pala, 320 to, no? Balikan ko lang. Buti hindi naman tayo nagkamali kanina. Ito ay 480 dapat. Buti 480 yung nagamit natin sa solution. Okay, so dito naman this time 320 na siya. Okay, so again, recall lang natin guys, no? Di ba we have yung formula na ganun ulit, allowable should be greater than or equal the actual. Okay, and ang allowable po natin dito ay 117 megapascal. And ang actual po natin, we have yung P divided by, yung P po natin ay equal po yan sa 320 kilonewton. So, we have here 320 kilonewton divided by our area. So, this time, ang area naman po na i-consider natin ay yung area na shear. So, ano ba yung area na shear dito? Okay? So, check natin guys. So, dito we have 4 na bolts. No? So, therefore, ang area po na shear ay we have here 4 na pi over 4 times diameter po ng bolt squared. Pero take note guys, no, huwag niyo po itong kakalimutan. May times pa po tayo dito na n. So ano po yung n na ita-times natin dyan? That is, kapag
single all or double shearing. Okay, kapag single shear, ang N po natin ay 1. Pero kapag double shear naman, ang N po natin ay equal to 2. Okay? So, in this case, guys, as you can see, no, ay nagkaroon po tayo ng double shearing. So, isa dito and isa rin po dito. So, N equals 2 po tayo. Okay? Ayan. So, substitute lang natin. We have here 117 megapascal should be greater than or equal to 320. Mag-times 10 raised to 3 na lang ako, no, para ma-Newton po siya. Divided by yung area po na shear na 4 times pi over 4 times diameter ng bolt squared na known times 4 na bolt. Okay? I mean, times 2 pala. Kung single or double shearing po siya. So, therefore, dito masasolve natin si diameter ng bolt and kailangan greater than or equal po siya sa masasolve natin. So, check natin guys ulit. We have here 117 times 4 times pi over 4 times 2. Ano ba itong ginagawa ko? Okay, so ito we have 320. Ayan. Tapos square root ko na lang, no? Ito ay 20.86 mm. Okay, so diameter ng bolt natin is 20.86 mm. So ito na po yung sagot natin. Pero what if binigyan po ulit tayo kung ano po yung binigyan po ulit tayo ng choices, no? Halimbawa, letter A natin, 20 mm. And then letter B naman ay 22 mm. So dito, since greater than or equal po yung inequality sign natin, so syempre kailangan mas malaki po dapat sa 20.86. So therefore, ang sagot natin dito is ito pong 22 mm. Ayan. Okay, so yun yung letter C natin, no? And lastly, letter D naman po tayo. For letter D, determine the tensile capacity of the lap joint based on block shear strength when the bolts are 20 mm in diameter and the holes are 3 mm larger than the bolt diameter. So dito binigay po yung dB natin. So ang dB po na given is 20 mm. And sinabi dito na yung diameter ng hole is 3 mm larger than the diameter ng bolt. So equal po ito sa 23 mm. Ayan. And FU po natin given then that is 400 MPa. Okay? So, allowable stresses, binigay ulit na yung 4, yung mga given. Pero dito, syempre, actually, hindi na natin ito magagamit, guys. Okay? So, block shear strength tayo. So, di ba kapag block shear, marami po tayong pwedeng pattern na mangyari. Or marami pong pattern ang pwedeng mangyari kapag block shear po yung pinag-uusapan. So, ano nga po ba yung mga pattern na i-consider natin when it comes to block shear? Okay? So, unang pattern dyan, guys, ay ko lang to. Pwede pong yung payu. Okay? So, ito yung una nating pattern na pwedeng i-consider. Yung paganto. Iikot po siya pa letter U. And pwede rin po yung pa letter L. Okay? Nung exam ko, ang nag-govern ay si letter L. Okay? And kadalasan din kapag nagsosolve tayo, si letter L din po yung nag-govern. Pero hindi po yan palagi. Not all the time ay nag-govern po si letter L. May instances din na nag-govern si letter U. So basically, we need to solve yung dalawang case or dalawang block shear pattern and compare po natin kung ano po yung magbibigay sa atin ng mas mababang capacity. Okay? So itong capacity po na tinutukoy dito ay, ano to guys, no, allowable. Okay? So allowable. And dito po guys sa block shear, dalawa po yan. Kapag NSCP 2015, recall lang natin guys, no? Pero 2001 naman pinagamitin dito. Kapag NSCP 2015, we have yung formula for allowable na ang PN po natin ay 0.6 FU ANV plus UBS FU ENT. Okay? And ang PN max naman natin, ay ito, we have 0.6 FY
AGB plus, ito same lang, UBSFU, ANT. Okay? So, ito po yung case natin kapag 2015. And kapag allowable, or ESD, yung ang PE po natin, equivalent po yan sa PN, divided by 2. Kapag LRFD naman, ang PU po natin is 0.75 nung PN. Okay? Ito guys, kapag NSCP 2015. Kapag NSCP 2001 naman, yung gagamitin, ito naman po yung magiging formula natin. Nakadirect na to. PA is equal to 0.30 FU ANV plus 0.5 FU ANT. Okay, sa frequency dito, no, ito pong formulas ng NSCP 2015 and 2001 ay same lang. Kasi sa frequency parang dito lang po siya nanggaling. Okay? Kaso nga lang, nakadirekta na po yung NSCP 2001 na nakadivide po siya sa reduction factor na 2. Okay? Nakadivide na po siya by 2. Kasi kasi dito 0.6 divided by 2, 0.3 po yan. And dito naman baka magtaka kayo ano po yung UBS. So in most cases guys, still design, ang UBS po natin ay equivalent po yan sa 1. Okay? So therefore, 1 divided by 2, 0.5. So parang dito lang din siya nanggaling sa PN. Ang kagandahan kapag NSCP 2001, we don't have to compare dito sa PN Max. So rektahan na tayo sa formula na to. Okay? So yun guys, I hope na nasusundan natin so far. So, andito, sundan ito muna yung gamitin natin, yung case 1. So here yung two cases, case 1 and case 2. Okay, so ito pala na. Ito yung hinanap sa problem, yung P. So PA. Okay, so lagay ko na lang, we have here yung case 1. And dito we have yung second case. So case 1 muna tayo. Okay, and dito guys, no, kailangan makompleto natin yung dimensions. So lagay ko na lang din yung dimensions natin. We have here, yan. Ayan, so na ba itong dimensions na to? Ito ay, we have, mahaba na ng solution natin. No? Ito yun guys, no? We have 50 and 90. Okay, so here 50 tsaka 90. So lagay ko lang din na we have 50 tsaka 90 dito. And dito naman we have 100 tsaka 50. Okay, so wait lang guys ha. Thank you sa patience ninyo sa mga nanonood. So dito we have 100 tsaka 50 naman. Ayan. So, dito, we need to solve yung ating, ito, yung dalawa. Yung A and V, as well as yung ENT. Kasi itong ENV guys, this only means na in-shear po siya. Yung V po dito denotes na siya po ay pang-shear. So, pang-shear po ito, or area shear. Ito naman ay area tension. Or ito yung tension ay yung perpendicular naman. So, therefore, kapag area ENV po tayo, yung area shear, ito po yung area na i-consider natin. Okay, so ito po yung area na i-consider natin dyan. And take note guys, no, na net po tayo. Meaning to say, kailangan po natin ibawas yung butas. So yung n po natin dito, that's denotes na dapat naka-net po tayo. Or kailangan ibawas po natin yung butas. So in this case, we have isang buong butas dito. And dito naman we have yung kalahati. Okay, so yung thickness natin, same pa rin, no? 16 mm. And ito naman yung lapad po niya ay 140 mm. Okay? So, dito yung butas ay diameter po ng hole dito. And dito naman ay, dito naman ay diameter po ng hole divided by 2. Okay? So, I hope na nasusundan nyo guys, no? And take note guys na ito nakapalibot po siya, naka-letter U. So, basically dito ay mayroon pang i-consider dito for shear. Ayan. Okay? So, I hope nasusundan. And ito naman po yung para sa tension natin. Okay? So, for tension naman, ito po yung area na i-consider natin. Okay? So, share yung
kalahati, kalahati dito, and dito rin kalahati po yung natamaan. So ito guys, no, para ma-imagine ninyo, kapag shear, take note parallel po yan sa force P po natin. So ito po yung force P natin, so therefore, ito po yung area na parallel sa force P, or ito po yung area net shear. Okay? And dito naman tension, perpendicular po siya sa area po perpendicular po siya sa force P. Okay? So, tandaan nyo po yun guys. And dito baka malito rin kayo sa mga diameter ng hole na i-consider. As you can see dito, isang buo po yung natamaan. Dito naman kalahati kasi lumiko na po siya pa ganyan. Okay? So, ito lang po yung area na effective dyan. Okay? So, lagyan ko lang. Ito lang po yung area dyan. Yung kalahati. And dito rin, as you can see, kalahati and kalahati. So, dalawang kalahati po yan. Kalahati sa baba and another kalahati sa may baba. Dito this time sa taas. Okay, so I hope na-imagine ninyo guys. Ayan, so ito po yan para mas may imagine. Kalahati dito, and dito naman kalahati sa may taas. Okay, as you can see here, DH divide 2. Ito rin DH divide 2. So therefore, dito we have DH divide 2 and another DH divide 2. Okay? So, yun lang yung challenging kapag nagpa-block shear. Yung pag-solve ng mga areas. Okay, so ENB muna tayo. ENB natin, again, area net shear. So, therefore, area gross, bawas po natin yung mga butas parallel sa ating force P. So, therefore, we have area gross minus area ng hole. And dito we have, yung area gross po natin ay, ito guys, ito, 140 times 16. Yan po yung area gross. Okay, yung hindi pa nababawas yung butas. So, 140 times 16, ay bawas po natin yung ito pong isa't kalahating butas. So, if here 1.5 times diameter po nung hole na 23 mm. Okay? So, given po ito sa problem natin, that is 20 plus 3, no? 23 mm. Okay? So, plus 20, times 23 times yung thickness natin na 16. And take note guys, since dalawa po ito, yung sa ENV, kailangan nating mag times 2. Or pwede rin isolve nyo siya separately. Pero same lang naman po yan, times 2 na lang natin. No? So, times 2 po natin to. And ang masasolve natin ENV, equivalent po yan sa, pakita ko lang din guys, no? Yung ENV na masasolve. Okay, so here 140 times 16 minus 1.5 times 25 times 16. Okay, and dito mag times 2 po tayo. So, we have here 3,280 mm squared. So, check ko nga lang kung tama itong mga na-inputs ko. 23 mm pala, no? It should be 23. Okay, so we have here 1688 times 2, 3376. So, 3376 po yung ENB natin. Okay, for ENT naman, ito lang po yun guys. For ENT, kunin natin itong area gross nung buo, yung hindi pa nababawas yung butas, and then ibawas pa natin yung dalawang butas. Okay, so in this case, we have 100 times 16. So if you 100 times 16 minus dalawang butas, so if you dalawang DH divide 2. So 1 times 23 divide 2. Times 23 times 16. Okay? And so baka magtaka kayo guys na kung saan po galing itong 1. That is yung DH divide 2 plus DH divide 2. Or that is dalawang 1/2. No? Okay. So solve ko lang din to. We have here 100 times 16 minus 1 times 23 times 16. Okay, so this give us, ayan, 1232 mm squared. Okay, so therefore dito masasolve na natin yung P allowable. Okay, and ang P allowable po natin, equal lang po yan sa, substitute lang po natin na we have here 0.30 times FQ po natin na 400 times ENV natin na, may lang, ibaba ko lang itong calcul. ENV po natin is 3376 plus 0.5, sub ko lang to, 0.5 times FQ natin na 400 times 1232 po yung ENT. So therefore, masasolve nating PA dito ay, ano to? We have here 0.3 times 400
times 3376 plus 0.5 times 400 times 1232. Okay, so naka-Newton tong masasolve natin, no? So, i-divide lang po natin ng 1,000 para ma-convert siya into kilonewton. So, this give us, ayan, 651.52 kilonewton. And take note guys, hindi pa to yung sagot natin. Now, kailangan pa natin consider yung case number 2 or yung second pattern po natin for block shear. Okay, so here yung case number 2 naman, and more likely, no, ito po yung mag-govern. And nung exam ko rin, ito yung nag-govern actually. Pero syempre, we need to check pa rin kung ito nga ba yung mag-govern. Kasi not all the case, ay ito po yung nag-govern. So for case number 2, ito na po yung kukonsider natin ngayon na area net shear. So ito pong part na ito. Ito. Buo dito, isa po yan. Dito rin ay kalahati. And dito naman this time, buo tsaka kalahati. And hindi na po siya iikot, no? So hindi na tayo magta-times 2 mamaya. Wait lang. Hirap mag-drawing dito. And so kung iikot sana siya, gaya nung kanina, kailangan pa natin itong i-draw dito. Okay? Pero in this case, hindi na, no? Kasi dumiretso po siya sa baba. So dito kalahati po yung natamaan, and dito naman buo. So therefore, DH po ito naman DH divide 2. Ito naman DH divide 2, and dito naman ay DH, or pareho po yung tig 1.5. Okay? And sa dimensions naman, ito ay 16. Ito ay 140. Dito naman we have, ano ba ito? 100 tsaka 50. No? So therefore, 150 po ito. And same pa rin, 16 po ito. So therefore, solve na natin E and B. Ito po yun, no? Yung 140 times 16, ibawas po natin itong, ito, isa't kalahati. So 1.5 nung diameter ng hole na 23 times 12. So therefore, ang masasolve natin E and B dito ay, check natin. Okay, so ang E and B po natin dito is, we have 140 times 16 minus 1.5 times 23 times 12. Okay, so this give us, ayan, 1826. Tama ba? Check ko lang, 140 times 16. 16 pala to dapat. Kasi 16 yung thickness ng ano natin. Okay, so ito po ay, yan, 1688. Bilisan ko na nga para, matapos na tong lecture na to. Okay, and EMT naman natin, ito po yun, no? Yung 150 times 16, bawas po natin yung isa't kalahating butas. So here, 150 times 16 minus 1.5 times 23 times 16. So therefore, masasolve natin EMT ay equivalent naman po yan sa, ito guys, 150 times 16 minus 1.5 times 23 times 16. So this give us, 1848. So therefore, masasolve na natin si PA. And ang PA po natin is 0.3 times 400 times ENT po natin, ENV na 1688. Plus UBS or 0.5 nung UBS times FU po natin na 400 times 1848. So therefore, masasolve nating PA dito ay, check natin guys kung ano po yung mag-govern. You have here 0.3 times 400 times 1688. And then, plus 0.5 times 400 times 1848. Okay, so this give us, 572.160 kilonewton. So again, naka-newton pa lang to guys, no? Then divide na lang natin by 1,000. Okay, so 572.16 kilonewton. And as you can see dito, no, between the two, na dalawa nating na-solve na allowable force P or tensile capacity, ay isa lang po dyan yung mag-govern. And ang mag-govern po dyan, of course, ay yung mas mababa. Okay, so in this case, ang sagot po natin would be, ito, 572.16 kilonewton. Okay, so ito na po yung sagot natin for letter D. Okay, so ito na po yun guys. Ang haba nung lecture natin, mabot ng 50 minutes. And yun, thank you for watching. I hope na may natutunan kayo. And pa-subscribe na rin guys, no? Baka mag-upload pa ako ng ibang lectures kapag sinipag.
Ayun lang, and see you guys sa next lecture videos. Ay, hindi ko pa pala na-end.